Ano ang pakiramdam pala? Kasi ako, minsan, pag kunyari, nabanggit mo yung nagbebenta, ngayon, panay ang tawag ng mga, telemarketers eh. Anong bang pakiramdam ng telemarketers kapag, habang nagsasalita, bigla kang binabaan? Tinanggihan ka. Binabaan ko, kasi ako binababaan ko lang kagad eh. Ay, hello po, ito po ba? Pag ginamit na yung second name ko, yung buong pangalan, ito po ba si Mr. James Christian Caraan? Tapos, baba. Kumbaga makakasanayan mo din eh. Pero kasi kami noon, technical support kami. So pag tawag nila, may agenda. May agenda. Pero kailangan mong bentahan. So it's how you position. It's how you position your sales. Tsaka masasanay ka dyan so long as you do it every time. Kasi dapat lagi ka talaga nagbebenta eh. Ano ba to? Naruto ba to on map? Hindi bagay. May dumang cotton kid. Hindi bagay. Medyo maitim si Kuya. Tsaka purple yung buhok eh, no? Jujutsu Kaisen. Parang sapin-sapin na may latex. Pokemon ka dyan. Ang perfect na mga nasa sasakyan. Putang ina. Ang dami nyo napapansin dito sa BF3. Exactly. Ibang touch naman to. Pero alam ko, feeling ko, naman kayo mga magbabarkada, ganun din kayo sa kotse. Nag-anuhan kayo. Kapansin-pansin kasi. Yan ang pastime yung mga magbabarkada. Siyempre. Di ba? Parang ang kombinasyon niya, purple buhok, yellow damit. Pandesal. Ubi pandesal. Mukha kang bebang sa halo-halo. Na para ba ikaw ang may-ari ng bebang sa halo-halo. Wala na lang may leche plan sa... Sayang hindi nyo nakita. Hindi nyo nakita. Yan. Mabalik tayo dun sa... Ikaw ba, dahil pinagdaanan mo yung BPO industry, meron ka bang bait or meron kang sympathy kapag tumatawag ka or tinatawagan ka sa call center? Wala. Igaganti ko to. Kasi naranasan ko to. Sa paghirap ko, idadamay ko kayo. Hindi, pero meron. Meron. Minsan nga, pag halimbawa may nakausap ako over the phone ng mga supports, tapos patapos na sinasabi ko pa, you have a great shift. Kasi parang nakasanayan namin yun. Kasi before, aside sa mga customers, sometimes we talk to other departments din. Kasi kailangan mo i-transfer. Halimbawa, hindi mo na scope. Tapos halimbawa, kailangan mo nang i-end yung call. So I'll be transferring you now to the next representative. You have a great shift. Kakausapin mo yung next representative. You have a great shift. Kumbaga parang nagkaroon ako, ng simpatya sa mga nagtatrabaho sa mga... Kasi hindi talaga madali. Hindi talaga madali. Lalo na yung stress yung salita level, mo pa, English. Minsan hindi mo pa ma-explain yung sarili mo. Buti na lang may Google. Diyos ko, ayun. Kaya nagkakaroon ka ng kahit papaano, simpatya sa mga ganun. Wala pa dumating na, Be, kamusta ka na? Sinigawan ka na naman kanina? Wala na. Wala. Sa umpisa, medyo culture shock ka talaga. Mumurahin ka na parang bang pinatay mo yung pamilya niya. Ganun yung atake, pero pag tumagal ka na, hindi mo na nga pag-uusapan yun eh. Parang paglabas, pagkatapos magmura, fuck you, your entire company! Mag-mute ka lang. Saan tayo kakain, be? Wala ka nang pakialam. Wala ka na talagang pakialam. Talagang lahat ng bagay makakasanayan mo. Hanggang sa magiging routinary na lang lahat. Hintay na lang ng payslip. Oo, na parang, isa ba yan? Yung payslip na yan. Parang, to be fair, medyo competitive ang sahod ng mga nasa BPO. Compared sa, halimbawa, hindi ko naman dinadown ha, pero if you're going to compare it, sa mga minimum wager, medyo mas malaki talaga siya. Grabe naman, dinadown mo yung mga minimum wager. Minimum wager. Hindi, kumbaga parang, objectively, if you're gonna look at it objectively, medyo mas malaki talaga siya. At naka-aircon ka pa, di ba? Medyo, medyo komportable pa eh. Pero hindi rin talaga madali. Tapos, minsan, na-try nyo na ba magsanla ng ATM? Ay, hindi pa. Hindi pa, pero naririnig ko yan. Oo. Diyos ko, yan. May kasi ako before, I support my siblings before sa pag-aaral nila. Kumbaga simula na nag-start akong magtrabaho, ako na yung nag-take over ng pag-aaral ng mga kapatid ko. Mga itad, kapal pa ng mukha mag-private. Ako nga, hindi nakatapos, public pa, magpa-private pa kayo. Abay, gago. Tapos ayun, to the point na, minsan kailangan ko magsanla ng ATM kasi hindi ko na kaya. Kumbaga parang kailangan ko na ng emergency na Tapos pag nagsanla kasi ng ATM,
ibibigay mo yung ATM mo dun sa nagpapasanla, tapos siya yung mag-withdraw ng sahod mo, ima-minus na niya yung hulog mo. Oo. Ganun yung nangyayari. Tapos pagdating sa'yo, parang hindi mo pa nakukuha yung sahod mo, feeling mo ubus na. Shit. Naku, talagang parang, tapos yung trabaho mo, mumurahin ka pa ng customer. Oo. Alam mo yun, naku, Nakina. I can't even explain Oo. how difficult, how challenging to be a BPO worker. Plus breadwinner. Plus breadwinner pa. Tapos Grabe. bading ka pa. Oo. Magpapamassage ka pa with ES. Kailangan ko yun. Magpapalatik ka pa sa mga boiler. Then, nasabi mo yung ganyan, ano yung mga na-observe mo na syempre sa dami ng stress, kumbaga ano yung nagiging outlet ng mga BPO? Kaya ang mga BPO mahilig uminom. Ah. Kasi halimbawa, ang shift nila natatapos minsan alas 3 na madaling araw. Anong gagawin mo ng alas 3 na madaling araw? Magpadre Pio. Siyempre hindi. Siyempre hindi. Dumudugo na yung ano mo. Wala, may stigmata rin ako. Kakatrabaho no? Oo, ayun. Kaya ang ending, nagkakainuman. Inuman ng malala. Lalo na pag BPO. Ewan ko ba, yung mga BPO na yan, nagtatayo ng building sa malalapit ng mga inuman. Isod ka ba? Isod ka. Munyos ako before. Munyos. Malapit lang yan sa Timog, sa Morato. Oo, isang straight lang yan. Nako, Quezon Diyos up na. ko. Ayan. Kaya yun yung halos nagiging outlet ng mga bading. Kaya whenever we get the chance, nagti-team building din. Kumbaga parang yun na yung namin parang outlet namin. Oo, Kasi importante yung work, no? totoo, na nakakapagpahinga kayo as a team. Work-life balance. Actually, nagjo-joke man na doon nagkakangkakan yung mga makapit-kapit. Oo. Pero malaking bagay din siya minsan na you get this bonding together with your boss, together with your colleagues. Masaya din siya, in fairness. Oo. Pero hindi naman always rainbows and butterflies sa BPO. Pero may mga brighter sides din naman.